Halina't lakbayin, tuklasin ang mundo ng panitikan. Bago pa man dumating ang mga Kastila, masasabing mayaman ang bansa sa panitikan. Patunay rito ang mga epiko, mitolohiya, alamat, kwentong bayan, salawikain at bugtong na nagmula sa iba't ibang panig ng bansa. Pagdating naman ng mga Kastila, nailimbag ang iba't ibang aklat ng mga dasal, nobina at doktrina. Noong 1593, nailathala ang kauna-unahang aklat ng Pilipinas, ang Doktrina Kristiyana. Sa panahon ding ito, naipakilala sa mga Pilipino ang awit at korido, tulad ng Imong Adarna at Florante at Laura, na isinulat ni Francisco Baltasar, na itinaguri ang ama ng panitikang Pilipino. Matagumpay din ang mga Pilipino sa pagsulat ng mga maikling kwento. At maging si Jose Rizal ay may naimbag din sa ating mayamang panitikan, ang kanyang mga nobela na No Limitangere at El Filibusterismo. Mahalaga ang panitikan sapagkat sa pamamagitan ng mga ito ay nagkakaroon ng pagkakataon ng mga Pilipino na ipakilala ang ating lahi sa iba sa pamamagitan ng talino at angking kakayahan. Ang ating panitikan ay may kahalagahan sa ating buhay sapagkat ito ay naglalarawan ng ating kultura, paniniwala, mga tradisyon at karanasan sa ating sinaunang lahi. Sa ating makabagong panahon, nararapat lang natin isabuhay at pag-aralan ang mga pinagpasa-pasang panitikan sa ating henerasyon. Mas tangkilikin natin ang ating mismong panitikan katulad ng mga nobela at mga epikong babasahin. Sa paraang ito ay mapapanatili at mapapaunlad natin ang ating panitikan habang ito'y pasalin-salin sa bawat henerasyon.